Alam nyo mga katik na yan, pagdating ho sa usapang pag-aasawa, ay ako naman ho ay hindi na rin huli sa ganyang mga bagay. Dahil ang totoo ho ay ako'y nagkaroon rin ng kinakasama, nagkaroon ako ng kalibin noon. Bali ho'y kami tana noon Siguro yun yung mga 2007 pa nangyari. Ay kami nga ho'y nagkahiwalay din. Nung kami ho ay magtanan, sa Maynila kami tumira. Ay kaso nga lang hindi rin kami nagtagal doon at doon pala sa Maynila ay napakahirap din ho ng buhay. Di ang ginawa ho namin, kami umuwi dito sa Batangas at doon kami pumisan sa bahay ng kanyang ina, sa ina ng aking kinakasama. Yun naman ng kanyang ina ay wala ng asawa, kumbaga balo na ho yun. Doon kami pumisan. Ang problema nga lang, ako'y dati mag-iinom, sobra akong mag-inom. Kaya sobra akong pag-iinom, ay yun yung dahil at kami kaya nagkahiwalay din. Siguro kami nagsama ay mga isang buwan din. Sa sobra ko nga akong pag-iinom, ay nagkaroon ng pangyayari na hindi kanais-nais. Kaya ako hiniwalayan din ang aking kinakasama. Ngayon ho, binago ko na, hindi na ako masyado nagiinom. Gawa ka nangyari ho noon, nung kami pumisan sa kanyang magulang, sa kanyang ina. Nagkataon ho na walang kuryente. Ay ako wala akong palya ang aking pag-iinom. Ako inom ng inom tuwing gabi. Ngayon ako yung nalasing doon, sakto nga walang kuryente. Nung ako pauwi na at ako pumasok ng bahay, ay akin nung napasok na kwarto, ayun sa akin biyan ng babae. Sa madaling salita ho, ay meron hong nangyari sa amin. Wala nga kuryente, hindi ko man alam at ako'y lasing. Ngayon ho ay biglang nagkakuryente. Ay nakita ko yung aking biyan ng babae, ang inay. Sabi ko nako, si biyan pala, ang inay pala. Paano ho ari inay? Ariga ho ay aalisin ko pa. Aba yan sagot sa akin ho ng aking biyanan huwag na utoy. Basta huwag na lang uulitin. Aba, ay nalaman ho ng kinakasama ko ay hindi matanggap na gayaon. Yaw, hindi kaya ako kami nagkahiwalay din. Kaya hindi ako mahuli sa ganyang pag-asawa at naranasan ko na. Tek na ya. Tek na yan.